Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito ang reaksyon ng maraming nagkomento sa mga news tungkol sa giyera sa Iran kontra Israel and the US. Bakit nga ba iniwan ng China at Russia ang Iran? Bakit hindi nila ipaglalaban ang Iran dahil isa ito sa kanilang strategic partner? Nasaan nga ba ang Russia at China? Bakit hindi nila tinulungan ang Iran? Ito malaman natin malaman natin sa balitang ito courtesy na Nikita Kapoor ng News India Channel kung bakit iniwan ng Russia at China ang Iran. Question is echoing across the world and even inside Tehran itself. Where are Iran's allies? For years, Iran projected an image of a powerful geopolitical bloc, a bloc that included Russia, China, and a network of regional partners. Tehran believed it was part of a powerful axis that could challenge the US-led global order. But now, as bombs fall, as tensions explode, and as Iran faces one of the most dangerous military confrontation in decades, Tehran is looking around and asking one uncomfortable question. Hello and welcome. I am Nikita Kapoor and you are watching Decode. And in this episode, we decode where is everyone Tehran relied on for decades. So, isang tanong ng Iran, nasaan ang aking mga kaibigan? Yung pinakamalakas na kaalyado niya, Russia at China. Kaya nga itong nagtulak sa Iran na makipagdigma sa US dahil akala niya ay nasa likod niya ang Russia at China. Pero dahil sa pangyayaring ito ngayon, ay nalaman ng Iran na nag-iisa lang pala siya at para siyang nag-amok na isang sugatang manok, di ba? Sugatang manok na nag-amok na kung saan-saan na lang pinuntirya ang mga missiles ngayon. Malaking pagkakamali na underestimate ng Iran ang Amerika. At akala niya ay ipaglalaban siya ng Russia at China hanggang sa katapusan. Mali. Meron akong sariling analysis dito na kung bakit iniwan siya ng China. Nakita naman natin, di ba, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ang Russia at China ay may parehong interes. Ito yung pareho silang komunista. Di ba? Ibig sabihin, meron silang fraternity. Yan yung pagiging komunista. Ngayon, ang Iran ay isang Islamic nation. Islam. So magkaiba siya. Si Putin, Katoliko yan. Si Xi Jinping, Taoism yan. Or Confucianism. So magkaiba kung relihiyon ng pag-usapan at sa ideolohiya ay magkaiba rin dahil komunista. Kaya nagkaisa ang China at Russia. Siguro nagtawagan sa telepono na sabi mag-ano lang tayo, yung magkomento lang tayo, bitiw lang tayo ng mga salita, di ba? Yung palaging sinasabi na ang Russia daw ay magpadala ng mga armas ng kung ano-ano, di ba? Ganon din ang China, natutulong daw sila magpadala. Pero parang wala eh. Pero may narinig ako na sikretong tumutulong ang Russia at China through satellite. Sila yung nag-guide ng mga missiles ng Iranians para tatama doon sa target sa Israel, tatama sa mga target ng karatig bansa. Dahil bulag ng Iran ngayon eh, wala na silang satellite, wala na silang radar, lahat pinasabog ng Amerika. So nagiging manual na lang yung pag-switch on ng mga missiles, manual na lang. Hindi na computerized, wala nang radar eh. Parang mga bulag na yan. So yan daw ang tulong ng China at Russia, yung i-guide yung mga missiles para tatama doon sa target. Okay, so Nikita Kapoor, napakaganda na newscaster ng China. Pangalawa ito kay Palki Sharma na sikat sa India. At ito, i-explain niya dito kung bakit iniwan ng Russia at China ang Iran. Balik tayo sa kanya. As
as it faces war. Because while Russia and China have condemned the US-Israeli attacks on Iran, neither Moscow nor Beijing has offered military support. No troops, no weapons, no shipments, no military Ayan, so backing no at military all. backing. Alam naman natin si Putin at Trump ay magkaibigan yan noon pa. So hindi pwedeng makipagdigma si Putin kay Trump habang si Trump ang nagiging presidente ng Amerika. Yan ang kanilang deal eh. At ayaw din na makipagdigma ni Trump kay Putin habang siya pa rin ang presidente ng Rusya. So yan yung kanilang deal. So in the end, sa pangalawang bakbakan siguro, baka China at Amerika, hindi rin tutulong sa China ang Rusya, sigurado ako dyan. Dahil nga magkaibigan si Putin at Trump. Matagal na yan na magkaibigan yung dalawa. So kung maglakas loob ang China at magiging bulag na rin sa kanyang ambisyon na magiging superpower, nagkamali siya. Dahil ang kalaban niya in the end ay Amerika at Rusya. At India. Ay nako. Kaya itong ambisyon ng China ay pangalawa yan eh. Yan yung pangalawang mag-challenge sa Amerika by 2030 daw eh. 2030 magdeklara ng giyera ang China ayon sa US Military Intelligence. Okay, so ito yung mga rason kung bakit ang Rusya ay hindi nakipaglaban sa Iran. Atin pakinggan Nikita Pakur. Be it trade, defense, coordination, intelligence sharing, infrastructure projects, and a lot more. It even included plans for transport corridors connecting Russia to the Persian Gulf through Iran. On paper, it looked like a powerful alliance, a powerful agreement. But here's the crucial detail, viewers. It was not a military alliance. There was no mutual defense clause, which means if Iran is attacked, which is happening right now, Russia is not Nako, obligated parang hindi to yata fight. binasa ni Ali Khamenei ang kontrata eh. Wala palang self or mutual defense treaty na katulad ng Pilipinas at Amerika. Walang nakasaad na military na support, kundi strategic lamang. Ito ay tungkol sa infrastructure at mga pagtulong na kung ano-ano. Pero wala palang nakasaad na militarily or military ang pagtulong. Mukhang naisahan si Ali Khamenei dito. Kasi ang Rusya nakakuha ng may nakuha dyan sa Iran, yan yata yung mga langis dyan. Ganon din ng China, kumukuha ng crude oil at doon na pinosiso sa China para makamura sila. 80% of Iran's oil ay binibili ng China. Yan ay crude oil pa lamang, hindi pa refined. At doon na ito ni-refine sa China para makakamura ang mga tsikwa. Okay, kaya naisahan si Ali Khamenei. At itong anak ni Ali Khamenei ay susunod na rin yan eh. So dapat mag-give up na ang mga ayatollah dyan. Kasi iba na ang ng Iran eh. Yung pag-iisip ng majority ay parang mga taga-Dubai na rin, taga-Qatar, taga-Saudi. Hindi na ganong Islamic yung pag-iisip nila, parang open-minded na. Kaya hindi na pwede yung ganyang kahigpit na klaseng panggobyerno ni Ali Khamenei na kuha pa sa medieval time na style ng Islam. Ito yung Sharia group. Yung Sunni naman ay yun yung standard na ng Muslim eh. Sunni. Kaya Ruben Padilla, hindi alam niya kung Sharia siya o Sunni. Kasi kumakampi siya kay Ali Khamenei. Bakit hindi siya kumampi sa taga-Qatar, taga-Kuwait, taga-Dubai na tinitira ng Iran? Parehong Muslim yun eh. Bakit kay Ali Khamenei talaga na isang terorista kumakampi si Robin Padilla? Isa lang ang ibig sabihin yan. Di ba mga kababayan?
Mga ibon na kapariho ang balahibo, the same feeder, flock together. Ganyan yan. Kung uwak, uwak ang kasama mo. Kung maya, maya. Di ba? Alangan naman na magsama ang uwak at maya. Hindi pwede yun. Okay, balik tayo. Kay Nikita Pakur. And right now, that legal loophole is shaping the entire crisis. According to Russian foreign policy experts, the treaty simply states that both countries will avoid hostile actions against each other if the other is involved in a conflict. That is it. No backing. Now compare that to Russia's 2024 defense pact with North Korea. That agreement is very different. Under that treaty, Russia must defend North Korea if it is attacked. But with Iran, Ay, nako. no such obligation exists. Talagang why lugi the siya, no? Ukraine war? Moscow Talagang is lugi si Ali already Khamenei locked sa in a ano na, massive partnership, strategic partnership. Ipagdating pala sa giyera, wala eh. Walang suporta. So, hindi binasa ang kontrata, kaya nagkaganon. Akala tuloy ng Iran na hanggang sa dulo ay nandyan ang China at Russia. Ngayon ang ginawa ng Russia at China para hindi mahalata na iniwan nila ang Iran ay palagi silang nag-release ng mga condemnation or kinukondina nila ang pag-atake ng Amerika at Israel. Yun lang words lang war of words ang ginagamit ng Russia at China. Para kunwari, nagkikiramay sila, pero yun pala, iniwan talaga nila ang Iran. Kaya kayong mga taga-Iran dyan na IRGC or solid kay Ali Khamenei, ay sisihin nyo ang China at Russia. Dahil sila yung nag-udyok kay Ali Khamenei na atakihin mo na. Pasabugin mo, nandito kami sa likod mo. Naniwala tuloy ang matanda, kaya ganun. Ang nangyari, naisahan siya, pagdating sa giyera, nag-iisa. Ngayon, ang mga naiwan ay parang baliw na mga bulag na manok na kung sino-sino na lang ang tinatarget, di ba? Sino-sinong mga kapitbahay na wala namang ano diyan sa gira na yan. Hindi naman yan kasali. Yan ay mga peaceful loving countries like Dubai, Qatar, di ba? Saudi. Kaya tinitira kasi ang akala ng Ali Khamenei ay supporters ng Amerika. Ang mga bansa na yun, kaya tinitira. Pero paano naman yung Cyprus? Bakit tinira yun? May tinira pa na bansa sa NATO eh. Kahit saan-saan na lang. Grabe. Parang nag-amok na manok eh. Ang manok kapag natamaan na yan ng tari sa sabong, ay mag-aamok na yan kahit saan na lang sisipa yan. Minsan ang tatamaan ay yung Kristo. Yung Kristo yung tagahawak ng manok. Merong ganun. Okay, balik tayo kay Nikita. Perhaps Iran's most important economic partner at the moment. In 2021, China and Iran signed a massive 25-year cooperation agreement. The deal was designed to deepen cooperation in energy, in infrastructure, and in investment. Iran also became an important part of China's Belt and Road Initiative. And today, China is the largest buyer of Iranian oil. According to vessel 27. tracking data, nearly 87% of Iran's crude oil exports go to China. That is a staggering number. It shows just how economically dependent Iran has become on Beijing. But again, this relationship also has limits. China has always drawn a clear line nakita niyo when ba ang it China comes na to nagpadala military sa involvement. Russia-Ukraine war? Wala. Mabuti pa ang North Korea. Dahil meron nga silang mutual defense treaty ng Russia
Kaya nagpadala ang North Korea. Kasi kung ang North Korea naman ay atakihin ng kalaban, ay darating din ang tulong ng Russia. Yun ang dapat klaruhin sa kontrata eh. Hindi lang yung strategic economic partner, yun ay sa negosyo lang yun, di ba? Pagdating sa gera, iiwanan ka talaga. Kawawang Iran. Kawawang nilalang. Akala niya na tutulong ang kanyang mga kaibigan na higante. Yun pala, iniwan siya eh. Kaya medyo maano rin tayo, naisahan ng Iran eh. Kaya sisihin nyo itong si Putin at lalo na itong si Xi Jinping. Ay ano lang, fair weather friend ang tawag dyan. Magaling lang kung meron ka. Dahil maraming oil ang Iran, kaibigan sila ng Iran, pero pagdating sa gera, iwanan ka. Ganun pala yung ugali ng inchik, no? Okay, patuloy tayo. Military intervention in Iran as well. And that is military intervention in Iran as well. And that is exactly what we are seeing right now. China has condemned the attacks, condemned the killing of Ayatollah Ali Khamenei. Its foreign minister Wang Yi told Israel that force cannot truly solve problems. Beijing has also joined Russia in pushing for a United Nations Security Council meeting on Iran war. But sending weapons or troops is simply not on the table. It is a big no. Instead, China is trying to calm the situation diplomatically. Why? Because China's biggest priority in this conflict is regional stability. A full-scale war in the Middle East would threaten energy supplies, trade routes, and Ayan, economic so, katulad din yan projects sa tied to Pilipinas, China's tumutulong Belt sa and build Road Network. ni Digong ang China. Ang mga kontraktor ay mga Chinese, kaya nakapaglagay sila ng mga spy camera sa mga poste. Kaya naiispiyahan tayo eh. Kahit anong galaw natin sa Pilipinas, nakikita yan ng mga inchik. Dahil sa meron na silang in-install sa Pilipinas noong panahon ni Digong, ay sila yung kumukontrata ng mga tulay, infrastructures, kung ano mga building, kuryente. Sila yung nagkontrata niyan eh. Kaya nakagawa sila ng parang spy network sa Pilipinas na patago na hindi natin alam. Okay, so mga kababayan, mga kagulinboy, anong masasabi nyo dito? Ang masasabi ko, logi ang China kapag natalo ang Iran eh. Kasi yung kanyang investment na mga infrastructures, billion-billion yun eh, $billion. Ngayon, sinira ng Amerika at Israel at yung mga project ay napurnada at hindi na yan matuloy. At gumastos diyan ang China, kaya logi na naman ang China, di ba? Doon sa Venezuela, kay Maduro, meron ding investment doon ng China sa build. Wala. 2 oras lang ang operation ni Trump doon. Nahuli na si Maduro, nakipag-deal kaagad si Maduro. Dito lang sa Iran, matigas ang ulo dahil sa ideology ng kalaban. Kaya ito yung nangyari sa kanila. First layer, second layer, third layer of officials, third layer of itong supreme leader, lahat yan. Sabi ni Trump, eliminated. Kaya yung mga naiwan ngayon, mga remnants na mga sundalo, ang mga kapitan ay nagiging mga general, ang sarhento nagiging lieutenant, at sila na lang yung pumipindot sa mga push button ng mga missiles na dati nang nakaumang sa mga bansa na kapitbahay ng Iran. Kaya yan yung nangyari ngayon. Parang nag-amok lang sila na pindot na lang. Kanina ay diniklara ni Trump na panalo ng Amerika at Israel sa giyera sa Iran. Kaya si Trump ay talk to talk, walk for walk, kung anong sinasabi niyan. Totoo. Kaya naniniwala ako na wala na nga. Dahil ubos na ang mga general ng Iran eh. Yung mga naiiwan dyan, mga korporal na lang yan, sarhento at colonel, kapitan. Wala nang general. Ubos lahat, sabi ni Trump. Okay, so okay, magpaalam na. Pag-i-comment na lang mga ka-Golden Boy sa inyong masasabi dito sa pagtraidor ng Russia at China at pag-iwan sa Iran.
ng dalawang bakulaw na China at Russia. Okay, ako magpaalam na. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan. Hanggang sa muli, paalam. Love and peace.